Netanyahu mga kapatid ipinapahuli ng Turkiye sa Interpol mga tol no at US President Donald Trump Amerika mga tol. Merong ginawang kakaiba dito sa ICC. Ito pag-usapan natin, samahan ninyo ako mga tol. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Eto mga kapatid, mainit na balita itong pag-uusapan natin. No? Gustong ipahuli ng Turkey etong si Netanyahu, Prime Minister Netanyahu ng Israel sa Interpol mga tol. Ang tanong, paano nila kaya gagawin yun? Paano aarestohin ng Interpol etong si Netanyahu? At isa pa mga kapatid, meron na namang pinatawan ng sanksyon ng Amerika dito sa ICC. Ito panoorin natin mula kay John Reps mga kapatid. At sa patuloy naman na tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey, abay inatasan ng Turkey ang Interpol na hulihin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng umano'y mga krimen kabilang ang genocide at crimes against humanity. Habang sa Yemen naman, abay na sa modernong labanan na rin sila ngayon kung saan nagpalitan sila ng matinding drone strike. Ito talaga yung mga nangyayari ngayon sa ating daigdig mga tol, no? Actually, itong mga nangyayari ngayon, ano talaga ito eh. Ito para sa akin kung ikaw ay Kristiyano at naniniwala ka sa Bible, mga palatandaan talaga to na kailangan na natin maghanda kasi malapit na talaga ang panahong itinakda. At sa ibang balita naman, usapang ICC muna tayo mga kabayan. Yan ay dahil nilapatan ng Amerika ng isang mabigat na parusa ang Pangulo at isang senior lawyer ng ICC. Isang Pangulo at senior lawyer ng ICC pinarusahan o pinatawan ng parusa ng Amerika O International Criminal Court at inakusahan sila ng Amerika ng pakikisangkot sa mga pagsisikap na imbestigahan, arestuhin, ikulong o kasuhan ang mga opisyal na ang gobyerno ay hindi pumapayag sa jurisdiksyon ng ICC. May ganun pala mga tol, no? Well, yun ay inaakusahan ng Amerika na itong Pangulo at senior lawyer daw ng ICC ay nakikiisa sa pagsisikap daw mga tol, pagsisikap ng ICC na imbestigahan, arestuhin mga tol ang isang opisyal ng isang gobyerno ng isang bansa na hindi pumapayag na magpailalim o mapa-under sa jurisdiction ng ICC mga tol. So ang gusto ng ICC, dapat member ka nila o kaya kailangan dapat nasa ilalim ka ng jurisdiction namin. Kung ikaw ay isang opisyal at ayaw mong magpailalim o ayaw mo magpasakop sa ICC, ikaw ay pwede daw imbestigahan at pwede kang arestuhin, sabing ganun. Ito, balikan natin yung sinabi International Criminal Court at inakusahan sila ng Amerika. Pag-aakusa lang naman ng Amerika yung mga tol, di pa natin alam kung totoo. Ng pakikisangkot sa mga pagsisikap na imbestigahan, arestuhin, ikulong o kasuhan ang mga opisyal. Imbestigahan, arestuhin, ikulong, kasuhan ng mga opisyal na ang gobyerno ay hindi pumapayag sa jurisdiksyon ng ICC. Na ang gobyerno ay hindi pumapayag sa jurisdiksyon ng ICC. Kumbaga halimbawa na lang mga tol, ikaw si Tatay Digong na lang, yan, para mas magandang example natin, kilala ninyong lahat, di ba? Tumiwalag na siya sa ICC, ibig sabihin hindi na tayo member ng ICC. Pero may jurisdiction pa rin ang ICC sa atin mga tol. Diba? Kita nyo naman kung anong nangyari. Ngayon si Bato ipapadala na rin doon. Sabing ganun sa mga lumalabas na mga bali-balita ngayon. The International Criminal Court. Ito si Marco Rubio. Is an illegitimate international organization that frankly illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Itong International Criminal Court daw ay illegitimate o hindi tunay na International Criminal Court. Sabing gano'n ni Marco Rubio. If you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague
So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to By the heel. way, there's no information that they're after me. It could happen. Tinarget ng Administrasyong Trump ng ICC na si Tokomo Akani ng Japan at isang senior trial lawyer ng ICC na si Abdoulaye Seye ng Senegal. Kasama sa mga parusa ang pag-freeze ng mga assets nito, pagbabawal sa paglalakbay at mga paghihigpit sa mga serbisyo mula sa mga kumpanya ng Amerika. Medyo mabigat yun na ipi-freeze yung asset mo. No, kumbaga, meron kang ari-arian, hindi mo mapapakinabangan kasi naka-freeze. Agad namang kinundina ng ICC ang mga hakbang na ito ng Amerika na nagsasabing pinapahina nito ang mga panuntunan ng batas. Binatikos naman ng Prime Minister ng Japan na mga parusang ito ng Amerika laban kay International Criminal Court President Tomoko Akani at tinawag ang mga hakbang na ito na very unfortunate habang muling pinagtibay ng Japan ang suporta nito para sa ICC at sa mga panuntunang batas. So kahit na magtropa itong Amerika at Japan, nakikita mo mga tol, magkaiba sila ng sinusuportahan. Etong Amerika ayaw sa ICC, etong Japan sinusuportahan ng ICC. Regarding the sanctions over ICC, International Criminal Court's chief, Tomoko Akane, the Ministry of Foreign Affairs has just issued a statement, and we find the situation very unfortunate. Unfortunate. We will deal with this matter by continuing to communicate with relevant countries, including the United States. O, dyan sa issue na yan mga tol, sa tingin nyo, ito, kanino kayo panic? Sa ICC o kay Trump? Comment kayo sa ibaba. Samantala, sa patuloy na inita naman ng Israel at Turkey, abay hiniling ng Turkey sa Interpol na mag-issue ng mga red notice para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng umano'y mga krimen laban sa mga aktivista ng Global Summit Flotilla, kabilang ang genocide at mga krimen laban sa sangkatauhan. Actually, ICC, inaano rin to si Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa ano rin ang may arrest warrant din yan sa ICC. Pati si Putin, ganun din. Meron din. Agad naman Kaso di ba nga, wala naman kasing wala naman silang sariling pulis itong ICC mga tol. Pero itong Interpol, yan yung International Police. No? Paano kaya nila aarestuhin kung pinapa-aresto ng Turkey etong si Netanyahu? Paano nila aarestuhin si Netanyahu? ang tumugon dyan ng tanggap at mga krimen laban sa sangkatauhan. Agad namang tumugon dyan ang tanggapan ng punong ministro ng Israel at tinawag si Erdogan bilang isang antisemitikong diktador. Inakusahan ng tanggapan ng Prime Minister si Erdogan ng pagsuporta umano sa mga Hamas at Hezbollah, pati na ang paghahangad na palawakin ang agresyon ng Turkey sa Syria laban sa Israel. Maraming Muslim at pro-Iran ang natuwa sa bagong aksyon na yan ng Turkey. Ngunit sa huli, abay lumabas na ang ulat kung saan sinabi ng Interpol ng ICC na tinatanggihan nila ang utos ng Turkey. Yun lang. Interpol mismo tumanggi. Ayaw nila. Dahil hindi nila kaya o wala silang kakayahan na maaresto si Netanyahu. Diba, nung umpisa pa lang, tanong na agad natin yun paano? Paano aarestuhin ng Interpol to? Diba? Baka pati sila targetin nitong Israel. At upang maunawaan naman kung bakit nagkakainitan ng Turkey at Israel nang dahil sa Syria, ay panoorin ang maikling eksplanasyon. Israel just stopped a security threat inside Syria from becoming something much bigger. Let's take a look at what happened. Since the Syrian civil war, Turkey has embedded itself inside of Syria. It now has a substantial military presence in roughly 5% of Syrian territory. Now, if we look to the south, where Israel's located, by contrast, Israel now holds approximately 1/10 of 1% along a border that has threats from Hezbollah and ISIS and other terror organizations, which means that Turkey, that has no threats, is holding 50 times more Syrian territory than Israel. More than a year ago, Israel and Syria reached an understanding to maintain the security status quo and to keep this border calm. Syria breached that understanding. Israeli intelligence identified that Turkish troops were about to deploy at the Abu al-Dahur air base, which is located in northern Syria, which is less than, as you can see,
200 miles from Israeli towns and Israeli communities. Prime Minister Netanyahu made Israel's position very clear. We will not allow Turkey to entrench itself in Syria and to be moving steadily south towards Israel's border. Israel warned Syria repeatedly, don't do it. We know that Syria received those warnings and that it chose to ignore them. So Israel delivered the message in another way. Now some might ask, why should Israel be concerned about Turkish forces in Syria? Well, because Turkish President Erdogan has openly called for Israel's destruction. He even said about our closest partner, the United States, that, well, a just world is possible, but not with America. Is this the kind of guy you would want on your border? And October 7th made it clear to everyone. When your enemy tells you that he wants to destroy you, you should probably believe him. Prime Minister Netanyahu has also made something else very clear. Israel welcomes a return to the previous status quo. We are not looking for escalation, but neither Turkey nor any other country is going to threaten the state of Israel. Napakalinaw mga tol. Hindi ko na siguro kailangan pang i-elaborate yan kasi hahaba lang tayo. So ngayon alam na natin kung bakit pala eto kasing nakaraan mga tol inatake ng Israel etong parang airport dito sa Syria dahil nga meron ng impluwensya dito ng Turkey at yung Turkey pala is nananawagan ng gusto nila ang pagkawasak ng Israel mga tol, kaya bad trip pala sa kanila si Netanyahu. At habang ang No? So putulin muna natin yan, panoorin nyo na lamang yan kay John Reps mga tol. Bilang mga mamamayan, doon muna tayo sa ICC. Sa tingin nyo ba tama ang ginawa ni Trump o mas panig kayo sa ICC? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. At dito naman sa Turkey and Netanyahu, hindi pumayag o tinanggihan ng Interpol ang panawagan ng Turkiye ang pag-aresto dito kay Netanyahu. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.